Rosalie Cardano, point of view. Luha na naman. Palagi na lang bang luha ang makikita sa mga mata ko? Hanggang kailan ko ba sasaktan ang sarili ko? It's been a month simula nang ikasal ako sa lalaking pinakamamahal ko. Kasunduan ang nangyari. Ang mga lolo namin ang may gustong matali kami sa isa't isa. But Noah Montihar doesn't love me. Ang kapatid ko ang mahal niya. Ang ate ko na ang minamahal naman ay nakakatandang kapatid ng asawa ko. It breaks my heart and it feels like I'm in chaos kapag nakikita ko siyang may kasamang iba. Gabi-gabi kong magdala siya ng babaeng magpapaligaya sa mga gabi niya. Laman din palagi ng mga panaginip niya si Ate Rochelle. Bukang bibig niya din ito, kahit ang puso ko ay para bagang palagi na lang hinahati sa dalawa. He welcomes me to hell after calling me her fucking wife. Pinawi ko ang luhang pumatak sa mga mata ko nang marinig ang mga yabag niya na papasok sa aming dining area. Huminga ako ng malalim at pinigil ang emosyon, tsaka sinikap ng umiti kahit na umiiyak na ang puso ko sa loob. Good morning. Nauutal at halos pabulong kong bati sa kanya nang tuluyan siyang makapasok ng dining area. Walang maganda sa umaga, lalo't mukha mong una kong makikita. Puno ng pot ng sabi at pinuksan ang ref, tsaka doon kinuha ang pitselang tubig. Tinabig niya ako dahil nasa tapat kong lagayan ng mga baso. Huwag kang haharang-harang, pwede. Inis ng singhal na nagpaigtad sa akin. Bahagya akong lumayo sa kanya at nagbaba ng tingin upang itago ang mga luhang nag-uunahan na namang pagpagsak. Bilisan mong paghahanda mo ng agahan dahil nagugutom na si Amanda. Mapagmandong sambit niya nang ibagsak niya ang baso sa lababo. Tumangon na lamang ako bilang tugon dahil hindi ko kayang magsalita. Wala rin namang lumalabas sa bibig ko kapag ganitong pinagtataasan niya ako ng boses. Umalis siya at bumalik na sa babae niya. Hinayaan niyang bukas ang pinto ng kwarto sa baba upang iparinig sa akin ang mga kababuyang ginagawa nila. Hanggang kailan mo ba ako tatatuhin ganito, Noah? Malungkot kong tanong sa kawalan nang sa wakas ay napagdesisyonan ko ng asikasuhin ang agahan nila ng babae niya. Ilang minuto lang ay natapos na ako. Hindi na ako nag-abala pang tawagin siya o sila dahil ayokong nakita ang ginagawa nila. Hinanda ko na lamang ang agahan sa lamesa tapos ay nagtungo na ako sa taas kung saan ang kwarto naming dalawa ni Noah. Oo, nagsisama kami sa iisang kwarto at magkatabi din kaming natutulog. Ngunit para lang akong hangin sa kanya. Para siyang napapaso sa tuwing nagagawi ang mga mata niya sa akin. Meron ding unan na nakapagitan dahil ayaw niyang badikit ang balit niya sa balat ko. Tila diring-diri siya sa pagdating sa akin. Ngunit kapag kay ate, ay parang itong kristal kong tartuhin. Ani mo'y Diyos akong sambahin. Malamig niyo yung pagkain sa baba. Initin mo. Napaigtad ako sa bigla niyang pagsulpot. Puno ng lamig ang tono ng pananalita niya kapag akong kinakausap. Sige, bababa na lang ako. Magpapalit. Hindi ko na natuloy ang iba pang sasabihin nang malakas ang hinampas ang nasa gilid ng lamesa. Damn it, Rosalie. You know that I don't need your fucking excuses. Bumaba ka doon ngayon din at initin mo yung pagkain namin. Malakas ang sigaw na nagpaulap sa mga mata ko. Sunod-sunod akong tumango at dali-daling lumabas. Huminga ako ng malalim ng badadnan ko ang babae niya sa komedor at prending nakaupo habang gumunguya ng chewing gum. Kawawa ka naman. Katulong lang ang tingin at trato sa'yo ng asawa mo. Masasabi mo nga bang asawa? Nanunuyang aniya, ngunit hindi ko siya pinagtuunan ng pansin. Wow, isnaberang makasarili at desperadang gaga. Saan niya na ikinatuon ang atensyon ko sa kanya? Kung ako desperada, anong tawag mo sa sarili mo? Hindi ba't mas malala ang trato sa'yo ng asawa ko dahil nilalapitan ka lang kapag kailangan niya ng malalabasan? Pero kapag hindi ka kailangan, ay para ka lang masangsang na basurang iniiwasan at iniignora. Walang hiya ka? Gigil siyang tumayo at akma akong sasampalin nang maagap kong masalo ang magaspang niyang kamay. No one dares to slap me. Iisang tao lang nagagong saktan ako at hindi ikaw yon. Isa ka lang pampalipas oras ng asawa ko. Kahit wag mo akong pagmataasan. Marahas kong binitawan ang kamay niya at binalik ang atensyon sa iniinit kong pagkain. Ramdam ko ang presensya ni Noah. Nasa hapag na rin ito.
Mapakla na lang akong natawa nang magsumbong sa kanyang babae niya. Ngunit laking tuwa ko nang hindi niya ito panigan. Atiran mo ako ng pagkain sa kumpanya mamaya. Huwag mong sasabihing asawa kita. Dahil wala akong planong ipakilala ka sa lahat. Single ako at walang asawa. Mananatiling ganun ang tingin nila sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo? Mahigpit na bilin sa akin ni Noah nang matapos na siyang kumain. Oo. Mahina kong dugon na kinatawan ni Amanda na animoy lintang nakatapos sa asawa ko. Inirapan niya ako, ngunit hinalukip-kipan ko lamang siya. Nang matapos silang kumain, ay tsaka lang ako kumain ng agahan ko. Mahigpit kasing pinagbabawal ni Noah na wag akong sasabay sa kanyang kumain. Masakit, ngunit tinitiis ko dahil alam ko na isang araw ay matututunan niya rin akong mahalin. Iniligpit ko ng pinagkainan nang matapos na ako. Isa akong architect at ngayon ngay may meeting ako sa isang bigating kliyente na magpapagawa sa akin ng disenyo ng dream house nila ng kanyang asawa. Isang long sleeve na puti at itim na pants ang kinuha ko sa closet. Imbis na isuot ang salamin, ay nag-contact lens na lang ako. Itinakin ko ang long sleeve ko at naglagay ng konting pulbo sa mukha. Nagpahe din ako ng gloss sa labi upang kahit papano'y hindi naman magmukhang tigang labi ko. Hinayaan ko lang din na nakalugay ang buhok ko dahil medyo basa pa naman ito. Nang makontento, ay isinukpit ko na ang bag at kinuha ang susi ng aking sasakyan. Nadatnan ko pa si Noah sa baba at tila gulat sa nakitang ayos ko. Bigla akong nasabik at umaasang pupurihin niya ako. Ngunit nadismaya lang nang talikuran niya ako at walang paalam na lumabas na ng bahay. Bakit pa kasi ako nag-e-expect? Ipiniling ko na lang ang ulo at sunod na lumabas. Ikinandado ko lang ang bahay bago magtungo sa nakaparada kong sasakyan. Kailangan bago sumapit ang tanghali makauwi na ako dahil maghahanda pa ako ng pagkain ihahatid kay Noah. Wow! May tinatawag ko palang ganda, architect. May ngiti sa labing puri sa akin ni Engineer Ivan. Siyang makakasama ko sa project na to. Kasalukuyan na naming hinihintayin si Mr. Kwangko na kliyente namin sa araw na ito. Salamat. Ngayon mo lang akong pinuri. Kunwari nagtatampo kong sabi, kaya't natawa siya. Hala, sorry naman. Pero nagagandahan na talaga ako sa'yo kahit nung nerdy type ka pa. Bolero, focus na. Nandiyan ang client natin. Saad ko at sumeryoso naman agad siya. Mahaba-haba din ang naging meeting dahil maraming gustong gawin sa mansyon na ipapagawa si Mr. Kwangko. Gusto niyang magmistulang palasyo ang bahay nila ng mapapangasawa. Hindi ako ang giterang tao, ngunit hindi ko maiwasang hilingin na sana'y tatuhin din ako na ganito ni Noah. Na sana'y mangarap din siya na magpatayo ng sarili naming bahay. Kaso hanggang pangarap na lang ako na napilitan lang naman siyang paksalan ako. Natapos ang meeting at nagawa ko na rin ang gustong disenyo ng unang kliyente namin sa buwang nito. Tumayo na kami at nakipagkamay sa mabait naming client. Kain tayo, Architect Rosalie. Libre ko. Next time na lang, engineer. Kailangan ko kasing dalhin ng pagkain ng asawa ko sa kumpanya niya eh. Ikaw, ginagampanan mong pagiging asawa sa kanya. Pero siya ba? Ginagalang ka't nire-respetong kasal ng dalawa? Seryoso niyang sabi. Nakita ko siya sa bar kagabi at may kalumpungang babae. Hindi ko nga masabi na babae ba talaga yun eh. Dahil yung mukha at katawan eh para pang lalaki. Dagdag niya. Pilit akong tumawa at imbis na sumagot ay nagpaalam na lang ako. Kita na lang tayo sa site. Ingat ka, engineer. Kumaway na ako sa kanya at pumasok na sa sasakyan ko. Kita ko ang pag-iling-iling niya nang tumingin ako sa side mirror ng kotse ko. Bumugan na ako ng hangin at sinimulan ng paandarin ng sasakyan. Inabot din ang kalahating oras bago ko narating ang bahay ng mga magulang ni Noah. Pinagsama kagad nila kami sa isang bubong matapos naming mapakasal ng civil sa US, kung saan mas piniling manirahan ng mga magulang ng asawa ko. Ang mga magulang ko naman ay nag-migrate na sa Canada. Kami lang talaga ni Noah ang mas gusto na manatili dito sa Pinas. Kaagad ko na nga hinanda ang mga lulutuin. Tinali ko na muna ang buhok ko bago ko balatan ng patatas at carrots. Kaldereta kasi ang plano kong lutuin dahil paborito ito ni Noah. Halos isang oras din na naging paghahanda ko dahil gusto ko maging maayos ang lahat. Iniligay ko na sa Tupperware ang kanin at ulam, maging ilang prutas. Nilagyan ko rin ng sticky note ang ibabaw ng baonan, tapos ay sinarado ko ng bag. Naglinis lang muna ako ng sarili ko bago ako umalis at magpunta sa kumpanya ng asawa ko. Miss, nandyan ba si Mr. Noah Montehar?
Tanong ko sa babaeng nasa information desk. May appointment po ba kayo with our CEO? Tanong nitong ikinalunok ko dahil hindi ko nga pala maaaring sabihin na ako ang asawa ng kanilang CEO dahil magagalit sa akin si Noah. Katulong niya ako at inutusan niya akong dalhan siya ng pagkain. Nauutal at nasasaktan kong sabi. Yes ma'am, ipinagbiling ka niya sa amin. Dalhin niyo na lang po sa office niya sa 15th floor. Anito, natipid kong tinanguan. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang patungo sa opisina ni Noah. Ewan ba? Ngunit nakakaramdam ako ng kaba. Ganitong-ganito ang pakiramdam ko kapag meron siyang kasamang babae. Sana lang ay hindi ko makita kung anumang ginagawa nila ng babae niya sa loob ng opisina niya. Kung meron man, ngunit malakas ang kutob ko na meron. Bumukas ang elevator, kaya't lumabas na ako. Inayos ko ang buhok ko bago kumatok ng 3 beses sa pinto ng CEO's office. Noah? Tawag ko sa kanya na nauutal na tono. Hindi naman nakalakang pinto kahit binuksan ko na. Ngunit sana pala'y hindi ko na muna ginawa dahil ang tagpong pinakang ayokong masaksihan ay nasasaksihan ko na ngayon. Sarap na sarap ang itsura niya habang nakaluhod sa kanyang isang babae. Dala ng panghihina ay nabitawan ko ang pagkaing dala ko. Nakuha ko ang atensyon nila, ngunit nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Nanginginig ang katawan ko nang dahan-dahan akong umatras. Ang sakit. My heart is aching so much that it was killing me. Ang bababoy nila. Tumakbo lang ako hanggang sa makapasok muli ng elevator. Wala akong pakialam sa mga taong kasama ko sa loob kahit pa pinagtitinginan na nila ako. Ang tanging importante lang sa akin ay makalis sa lugar na to at mailabas ang sakit na nararamdaman ko. Here, use it to wipe your tears. Baritonong sadang isang matangkad na lalaki. Hindi ko gaanong maaninag ang mukha niya dahil sa nilalabo kong mga mata dulot ng labis na pagluha. Tinanggap ko ang panyo niya at siningahan yon tapos ay binalik sa kanya. Salamat. Sambit ko nang hindi man lang siya tinitingnan sa mukha. Saktong bumukas ang elevator kaya't lumabas na ako at tumakbo palabas ng kumpanya niya. Hinding-hindi na ako babalik pa sa kumpanya niya. Alam kong sinadya niyang makita kong ginagawa nila dahil gusto niyang iparamdam sa akin ng impyerno. Ganon niya ba talaga ako kaayaw para saktan niya ako ng ganito? Porque ba alam niyang sobra ko siyang mahal kaya niya ako sinasaktan? Ang sama niya. Sumakay ako sa kotse ko at mabilis yung pinaharurot. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang tangi ko lang alam ay gusto kong makalayo sa mapanakit na si Noah. Oras na ba para sumuko? Oras na ba para palayain at hayaan siyang mahalin ng babaeng tunay niyang mahal? Mahina kong tanong sa kawalan. Kasalukuyan ako ngayong nasa resto bar. Gusto ko sanang tumambay sa tabing dagat, kaso tirik na tirik ang araw. Ang pangit mag-emote sa initan. Nasasaktan ako, oo, ngunit ayoko namang matusta. Palagi na lang kitang nakikitang umiiyak. Hanggang kailan mo ba iiyak ka ng asawa mo ha? Pamilya na tinig ng isang lalaking umupo sa harap ko. George? Paniniguro ko. Yes, it's me. Nakakagulat na yung best friend mong near nung college ay isa ng simpatikong businessman ngayon. Gusto sana kitang kamustahin kaso sa lagay mo ngayon ay alam kong hindi ka okay. Bakit ka ba kasi nagtitiis sa gagong yun? Bakit hindi mo nalang pakawalan na hindi ka masaktan? Ani at may dinukot sa bulsa. Oh, yung panyong siningahan mo. Sa'yo na lang. Ang lagkit eh. Ngiwi niyang sabi at nilagay sa kamay ko ang panyong siningahan ko kanina. Ikaw pala yon? Sinundan mo ba ako? Mahina kong tanong nang tanggapin ang panyo niya at isinuksok sa bag ko. Oo, nag-aalala ako sa'yo eh. Baka bigla ka nalang mag-suicide. Hindi ko naman gagawin niya sa sarili ko. I still love myself, even though I'm in love with him. Nangungulap ang mga matang sambit ko. Hey, please, huwag kang umiyak. Alam mo na ayoko nakikita kang umiiyak. Come here. Let me wipe your tears. Wish my shoulder too. Lumapit siya at pinawid ng hinalakihan niya ang mga luha ko. Niyakap niya rin ako. Tipid ako napangiti dahil na-miss ko ang kaibigan ko. Na-miss ko ang best friend ko na palaging nasa tabi ko kapag kailangan ko siya. Wala akong ibang kaibigan maliban sa kanya. Mayroon naman ako naging kaibigang babae noon, ngunit pinaplastic lang pala ako. Nagtitake advantage sa akin dahil Dean's Lister ako nung college.
Pwede mo naman pakawalan na kung sobra na yung sakit. Torture ng ginagawa mo sa sarili mo eh. Sa puso mo. Kung kailangan mo ng tulong, nakahanda akong tulungan ka. Aniya, habang marahang hinahaplos ang buhok ko. Happy birthday, my Rosie. Dagdag niyang malungkot kong ikinangiti. Okupado niyang isipan ko, kahit nakalimutan kong birthday ko pala ngayon. Kung hindi pa ako binati ni George, ay hindi ko pa maaalala. Salamat, George. Pinawi ko ang luha ko at kumalas ng yakap sa kanya. Kailan ka pala nakabalik ng Pinas? Tanong ko kapag Juan. Nung isang araw pa. Sagot niya at nilingon ng waiter na may hawak ng isang cake na sasakto lang para sa 2 o 3 katao. Narito na ang cake. Halika, hipan mo na ang kandila, birthday girl. Ngiti niyang sabi at kinuha ang cake sa waiter tsaka tinapat sa akin. Make a wish. Aniya. Sumunod na lang ako. Pinikit ko ang mga mata ko at hiniling na sana'y mahalin ako ng lalaking mahal ko. Tapos noon ay hinipan ko na ang cake. Sana naman ay para sa sarili mo yung wish mo. Ani George nang humiwa siya ng cake at nilagay sa platito. Tapos binigay sa akin. Imbis na sumagot ay ngumiti na lang ako ng tipid. Hindi na kita makilala. Ang laki ng pinagbago mo. Mukhang mas successful ka na ngayon compared sa akin. Pag-iiba ko ng usapan. Inayos ko talagang sarili ko. Dahil gusto ko ma-impress sa akin yung babaeng noon ko pa gusto. Siya din ang dahilan kaya ako bumalik dito eh. I want to cherish her. Gusto kong ayusin at buuin yung puso niyang dinurog ng lalaki na pili niyang mahalin. Handa akong maging kabit at maghintay na magpawalang bisang kasal nila. Do I know her? Yes, kilalang kilala mo siya. Sagot niya. Tumango na lamang ako at tinuon ang buong atensyon sa pagkain. Ngunit kahit anong gawin kong paghihis ng iniisip, ay bumabalik at bumabalik sa isipan ko yung nasaksihan ko kanina. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha ko. Bitaw na, Rosalie. Malungkot niyang sabi. Kung sana'y ganun ang kadali, ay noon ko pa sana ginawa. Gustuhin ko ang sumuko ngunit hindi ko siya kayang iwan eh. Asawa ko na siya. Ako nang may karapatan sa kanya. Higit sa lahat, mahal na mahal ko siya. Kahit hindi ko siya kayang pakawalan. Ngunit hindi ka niya mahal. You have to wake up. Kapag nagpatuloy ka sa pagiging martir mo, baka maubos ka. Ayos lang. At least ginawa ko yung best ko. Ginampanahin ko yung tungkulin ko. Siguro bibitaw lang ako kapag talagang napagod na ako. Pero ngayon, kakapit pa ako dahil kaya ko pa. Natitiis ko pa. Umiiling kong giit. Napabuga na lang siya ng hangin bago marahang hinaplos ang balikat ko. Desisyon mo yan. Tipid ang ngiting Aniya at sinalina ng champagne ng 2 kupeta at binigay ang isa sa akin. Para sa sawi mong puso. Cheers! Pinagbunggo namin ang aming mga baso. Natatawa na lang ako nang magsimula na siyang magbitaw ng mga birong kagaya pa rin ng dati. Nakakamiss din palang tumawa. Magmula kasi nang magsama kaming 2 ni Noah, ay nakalimutan ko na kung paano ba ang tumawa. Noah Montihara, point of view. Kanina pa akong alas 5 nakauwi, ngunit wala pa rin si Rosalie. Hindi ako nag-aalala sa kanya. Naiinis lang ako dahil wala pang pagkain sa hapag. Kumakalam na ang sikmura ko. Where the hell are you, Rosalie? Gigil kong turan at muling sinulya pa ng oras sa relos sa kamay. Fudge, alas 9 na. Napatayo ako at akma na sanang lalabas nang makarinig ako ng sasakyang huminto sa tapat ng bahay. Akala ko'y kay Rosalie yun, ngunit hindi. Tuluyan akong lumabas at binuksan ang gate. Walang emosyon kong tiningnan ang lalaking bumaba ng sasakyan at umikot upang pagbuksan ng babaeng kanina ko pang hinihintay. Saan ka nang galing? Oras pa ba ito ng uwi ng babaeng may asawa ha? Puno ng lamig na tanong ko kay Rosalie nang humakbang siya palapit sa akin. Alas 10 na ng gabi. Sana hindi ka nalang umuwi. Tiimbagang ko pang sambit. Pwede ba Noah? Hindi mo siya anak, lalong hindi mo siya katulong. Ano naman kung ngayon lang siya umuwi? Ikaw ang nag-e-enjoy tapos si Rosalie hindi? Napaka-unfair mo naman. Sabat ng pamilyar sa akin na lalaki. At sino ka para makialam at bigyang komento ang kung anumang trato ko sa asawa ko ha? Asawa mo? Bakit? Tinuturong mo ba siyang asawa? Sarkastiko nitong tanong. Agad naman siyang sinaway ni Rosalie.
George, please. Nakuyom ko ang kamao dahil sa lambing ng tono ni Rosalie sa lalaking kasama. Get the fudge out of here, George Salvador. Gigil kong pagtaboy sa kanya. Naalala ko na siya, ang pumalit sa pwesto ng kanyang ama na isa sa mga board member ng kumpanya. Naging representative siya ni Salomon Salvador. Magiging okay ako. Sige na George, umalis ka na. Pagsusumamo niya na mas lalong nagpatiim sa akin. Kapag may nangyari, tawagan mo lang ako ha. I'm always here for you. Damn it, umalis ka na. Hindi ko na mapigil ang hindi magtaas ng boses dahil naiirita na ako sa pagiging sausawero ng lalaking to. Threatened of my presence, ha? George. Okay. Uwi na ako. Akma niya sanang hahagkan sa noong asawa ko nang hilahin ko ang kamay ni Rosalie at hinila na siya papasok. Sige na George, mag-iingat ka. Pahabol niya ng lingunin nito kaya't naging madiin ang paghawak ko sa kamay niya. Nang makapasok ay pabagsak kong isinarado ang pinto at siya na may pabalya kong pinaupo sa sofa. Tangina, ginagago mo ba ako ha Rosalie? May asawa kang tao pero nakikipaglampungan ka sa iba? Gigil kong paratang sa kanya. Wow, ako pa talaga. Ako pa talagang nakikipaglumpungan. Hindi ba't ako ang siyang nagsasabi niyan sa'yo? Puno ng galit ng sambit. Sex ang habol ko sa kanila. Buko dun, wala na. Ganon? Di makikipag-sex din ako kay George para maging patas naman tayo. Ang hirap sa'yo eh. Masyado kang malisyoso. Wala naman kaming ginagawa ng tao. Pero pinag-iisipan mo ng masama. Kaibigan ko si George. Singhal niya sa akin habang ang mga mata niya ay puno ng luha. Nakakabigla ang bigla niyang pagsagot-sagot sa akin dahil ngayon lang ito nangyari. Lumakas bigla ang loob niya dahil sa pakialamerong lalaking yon. What did you just fucking say? Igding ang pangang tanong ko habang unti-unting humahabang palapit sa kanya. Hindi ka bingi, Noah. Piloso pa niyang sabi at akma nang aalis. At saan ka pupunta? Pigil ko sa kanya. Mahigpit ang hawak ko sa magkabilaan niyang braso. Bitawan mo ako. Wala ka rin ba talagang ibang alam gawin kung hindi ang saktan ako? Talagang masasaktan ka because you've crossed the line. Akin ka lang, Rosalie. Akin. Walang ibang pwedeng makinabang sa'yo kundi ako. Tiimbagang kong sambit at marahas na hinila ang blouse niya. Tinulak ko siya sa mahabang sofa kaya't napahiga siya doon. Damn, she's so hot. I'm so surprised. Hindi ko akalaing itinago niya sa akin ng ganito kaperpektong hulma. Nakakapanglaway ang hubog ng katawan niya. Noah, pakiusap. Huwag sa ganitong paraan. Nanlalaban niyang pakiusap, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Naninikip na ang pants ko. Nasagasaan ang pride ko sa sinabi niyang makikipag-make love siya sa iba. Dumakwang ako at siniil siya ng halik. Puno ng pananabi kong inangkin ang labi niya at liig. Napakalambot at napakabango niya. She's driving me crazy. Pilit pa rin siyang nanlalaban, ngunit ang lasapin kong gitna niya ay bigla siyang nanghina. Napangisi ako nang umalpas ang mamunting halinghing sa kanyang bibig. Kasunod niyon ay ang panginginig ng katawan niya. Look at me. Utos ko sa kanya, ngunit hindi siya nakinig. Hinayaan ko na lang. Mariin kong naipikit ang mga mata ko nang bumao ng kuko niya sa likod ko. I'm her first, kaya bigla akong nagsisi sa bigla kong pagpasok sa kanya. I'm sorry. Sinsirong paghingi ko ng tawad. Hindi siya sumagot. Umika lang siya ng tahimik. Hindi ko siya tinantanan ni hindi ko maramdaman ng pagod. Halos umagahin na kami. Kung hindi pa siya nakatulog, ay hindi ko pa talaga siya tatantanan. 8:00 na rin ang tingnan ko ang orasan na nakasabit sa pader. Tulog pa rin si Rosalie. Hindi ko na siya ginising dahil alam kong pagod na pagod ang katawan niya sa ginawa namin. Bumangon na ako at pumasok ng banyo. Doon ay napapapikit na lang ako habang inaalalang mapusok na pag-angkin ko sa kanya. Kung ano man ang nangyari sa amin kagabi, ay yun na yata ang pinaka-the best na making love happens in my entire life. Ngayon lang ako na-satisfy. That was perfect. Mukhang palagi na akong uuwi ng maaga just to satisfy my cravings for her. Tinapos ko ng pagligo at nagtapis ng tuwalya. Tulog pa rin siya paglabas ko. Wala kaming katulong, kaya't nagpa-deliver na ako ng makakain niya
dahil alam kong hindi niya kakayaning maghanda ng sariling pagkain. Kumuha rin ako ng pain reliever sa medicine kit at nilagay yun sa side table. Naglagay na rin ako ng bottled water na kinuha ko sa mini ref na nandito sa kwarto namin para hindi na siya tumayo upang kumuha niyon. At ang pills na dapat ay ibibigay ko kay Amanda ay tinabi ko rin sa gamot na ipapainom sa kanya. Ayoko kasing magkaroon ng anak, hindi sa kanya, hindi sa babaeng hindi ko mahal. Pumunit ako ng isang sticky note at sinulatan yun. I know you're sore down there, kaya pinaghandaan kita ng pagkain. Uuwi ako mamaya at magti-take out ng pagkain natin. Pagtapos mo, ay inumin mo ang gamot, maging ang pills, dahil ayokong magkaroon ng anak sa'yo. Sad ko sa sulat at dinikit na yun sa side table na katabi ng gamot at tubig. Tapos na ako magdamit nang dumating ang in-order kong pagkain. Nilagay ko rin yun sa mesa at iniwan na siya. Hi, handsome. Wanna have some fun? Bungad ka agad sa akin ni Sasha. Mapang-akit ang tanging ipinupukol nito sa akin, ngunit hindi man ako naaapektuhan. Marahil ay dahil napuna ng asawa ko ang gutom na nararamdaman ng katawan ko. What are you doing? You're not supposed to be here. Malamig kong tanong sa kanya at hinawi siya upang makadaan at makaupo sa wheelchair ko. I have a lot of paperwork to do. Busy ako, kaya't kung pwede ay umalis ka na sa opisina ko dahil nakakastorbo ka. Pagtataboy ko sa kanya, tsaka binalingan ng mga papel na kailangan kong aralin bago pirmahan. Kahapon lang enjoy na enjoy ka sa ginagawa ko sa'yo. Tapos ngayon, inaayawan mo na ako? Cut your drama. I don't need it. Lumabas ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga gwardya. Ayaw mo naman sigurong maskandalo, lalo na't anak ka ng mayor. Kahiya-hiya sa papa mo kapag pumutok ang balita na ang anak niya ay parang asong naghahabol. Walang hiya ka? Thanks for your compliment. Now, get out of my office. Iyamot kong taboy muli sa kanya. Napapa-eject naman siya palabas. Napasandal ako sa upuan. I can't focus dahil ginugulo ni Rosalie isip ko. Dang it, naninikip ang pants ko habang inaalala kung gaano kagabi. Rosalie's point of view. Nagising akong wala siya sa tabi ko. Masakit ang buong katawan, partikular ang pribado kong parte. Ngunit bumangon pa rin ako upang kunin ang pagkain nasa mesa. Akma ko sanang dadamputin ang pagkain nang makuha ng isang papel na nakadikit sa mesa ang atensyon ko. Kinuha ko yun at binasa. Bigla na lang nanikip ang dibdib ko matapos mabasang nilalaman ng sulat. Kasusuklam ng mukha ko lalo kapag hindi ko ininom ang mga gamot na to, Noah. Allergic ako sa kahit anong gamot, kahit hindi ako maaring uminom nito. Kung ikaw ayaw mong magkaroon ng anak sa akin, ako'y gustong gusto ko. Sakali mang magkaroon ng bunga ang ginawa mong to, ay ilalayo ko siya sa'yo. Hindi ko pipilit sa iyong anak ko. Palalakin ko siya kahit wala ka. Inubos mo na ako, Noah. Yung katiting na pag-asa tuloy nang nawala. Minahal kita ng sobra, ngunit puro sakit ang natanggap ko mula sa'yo. Kung pwede lang diktahan ng puso ay ginawa ko na, upang sana hindi ngayon nasasaktan ng pusong hinangad lang naman na mahalin mo. Nilamukos ko ang papel at tinapon yun sa kung saan. Hindi ko na pinansin pa ang mga pagkain. Ayokong kainin ng mga pagkain ipinadeliver niya. Ayoko nang lunukin ang pride ko. Ayoko na ring ibaba ang pagkatao ko. Hindi ako nila mama at dad pinag-aral para lang tratuhin ako ng ganito. Mas masahol pa sa hayop. Isusuko ko naman ang sarili ko sa kanya, ngunit hindi sa ganoong paraan. Panggagahasa ang ginawa niya sa akin. Ayoko na. Suko na ako. Sa ginawa niya ay tiyak na magkakaroon ng bunga at hindi ko nahihintayin pang dumating ang araw na ipag-utos niya sa akin na patayin ang anak namin. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Ivan. Nasa kanya naman ang design na itatay yung mansyon ni Mr. Kwangko, kaya't kahit na wala ako ay magagawa niya ang project. Ivan, kailangan kong umalis. Ikaw na munang bahal sa project natin. Kaya mo na yan. Ha? Bakit? Saan ka pupunta? May ginawa na ba sa yung gago mong asawa? Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag na. Walang kinalaman dito ang asawa ko. Natauhan lang ako kahit gusto ko nang umalis. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Hindi ka ba nabibigla lang? 100% na sigurado. Ayoko na. Sumuko na ang puso ko. Napagod na ako sa kanya. Okay, sige. Pero mag-iingat ka. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng kaibigan. Salamat, Ivan.
Sige na, ibababa ko na. Rinig ko ang pagbuga niya ng hangin bago ko ibaba ang linya. Inayos ko ang lahat ng gamit ko. Lahat ay sinilid ko sa malaki kong maleta dahil ayoko mag-iwan ng isang gamit sa bahay na to. Butil-butil ang pawis sa noo at leeg ko nang matapos ako mag-impake. Sinikap kong indahin ang kirot. Binaliwala ko ang sakit. Naligo na rin muna ako at handa na sanang umalis nang makarinig ng ugong ng sasakyan. Lumapit ako sa bintana upang alamin kung sino ba ang dumating at naikuyom ko na lang ang kamao nang makitang bumaba siya tapos ay pinagbuksan ng babaeng tunay niyang sinisinta. Ang babaeng karibal ko sa puso niya. Ang babaeng kadugo ko. Si Ate Rochelle. Ani mo'y bubog sa mata ang makitang masayang lalaking pinag-alayin ko ng puso. Na masaya sa piling ng nakakatanda kong kapatid. Umatras ako at lakas loob na lumabas. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at bago buksan ang main door ay pinawi ko muna ang luhang na mamalisbis sa magkabilaan kong pisngi. Ayokong ipakita na nasasaktan ako. Tama ng pagiging martir. Ayoko nang ipilit pa. Hahayaan ko na siya sa babaeng totoong minamahal niya. Walang emosyon ko silang tiningnan matapos kong buksan ang pinto. Rosalie, bagaman nakangiti, ay kita ang lungkot sa mga mata ni Ate Rochelle. Tila may gusto siyang sabihin sa akin. Ate, tipid ang ngiti sa aking labi nang salubungin kong mahigpit na yakap niya. Rosalie, are you okay? I mean, okay ka na? Kamot batok na tanong sa akin ni Noah, ngunit hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Gusto kong ipakita sa kanyang totoong nararamdaman ko, ang sakit at galit. Kumala si ate at sinapo ang magkabilaan kong pisngi. Kamusta ka? Mabuti, pumasok na muna tayo sa loob. Paanyaya ko na tinanguan naman niya. Medyo napapangiwi ako dahil mahaba ang bias ni ate kahit malaking hakbang niya. Yung lakad niya ay takbo na sa akin. Maghahanda lang ako ng makakain. Paalam ko sa kanila nang marating namin ang living room nitong bahay. Sa kusina ay naghahanda ako ng sandwich at kape. Inilagay ko ang mga hinanda ko sa isang tray at dinala na yun. Napahinto na lang ako sa akma kong pagpasok sa living room nang marinig ko ang seryosong usapan nila. Umatras ako at nagtago upang alamin ang kung anumang pinag-uusapan nila. I'm pregnant. Pag-amin ni ate sa malungkot na tono. With whom? With your brother. What? Pero paano? May asawa si Kuya Nicolo. Tila problemadong sambit ni Noah. Pareho kaming lasing. Hindi ko nagawang pigilan ng sarili ko ng gabing yun. Dahil mahal na mahal ko si Nicolo. Nag-away sila ng asawa niya. Hindi niya sinabi sa akin ang rason. Basta't nagpakalungo siya sa alak habang kasama ko. At doon na nangyari. Doon na buong dinadala ko ngayon. Malaking problema to, Noah. Itatakwil ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang si Nicolo ang nakabuntis sa akin. Please help me. Pagsusumamo ni ate. Umiyak na siya habang ako'y tahimik na nabibigla. But what do you want me to do? Frustrated namang tanong ni Noah kay ate. Do you still love me? Sa tanong na yun ni ate, ay para bagang may biglang bumara sa lalamunan at dibdib ko. Bigla akong kinapos sa paghinga. I do. Hindi na walang pagmamahal ko sa'yo, kahit pa kinasal ako kay Rosalie. Sagot ni Noah na tuluyang nagpawasak sa puso ko. Tumingala ako at pinigil ang emosyon. Huminga muna ako bago tumuloy sa pagpasok. Walang emosyon ang mukha ko nang ilapag ko sa mesa ang tray ng pagkain. Kumain ako sa kusina. Sige, maiwan ko na kayo. Marami pa akong kailangang tapusin na trabaho eh. Walang kaimo-emosyong paalam ko sa kanila. Ngunit bago tumalikod, ay sinalubong ko ang nakokonsensyang tingin ni Noah. Malaya ka na. Sambit ko sa isipan bago sila tuluyang iwan. Sa pagpasok ko sa kwarto namin, ay nasap ko ang dibdib kong naninikip. Ano't sakit ang kapalit ng pag-ibig ko para sa kanya. Nagmahal lang naman ako, ngunit bakit ganito kasakit? Bakit ganito? Para akong pinapatay. Humakbang ako upang kunin ang cellphone ko sa gilid ng kama. Kailangan ko ang matalik kong kaibigan. Sa ngayon, ay siya lang ang tangi kong matatakbuhan. Rosalie, napatawag ka. Namiss mo ba ako? Pilyong bungad sa akin ni George. Tulungan mo akong makalis dito. Ayoko na dito, George. Garal-gal ang boses kong pakiusap sa kanya. Papunta na ako. Agad niyang sabi at binaba ang linya. Naupo ko sa gilid ng kama
at matyagang naghihintay kay George. Napatayo ako bigla nang marinig ang makina ng sasakyan. Tumanaw ako muli sa bintana. Mapakla na lang akong natawa nang umalis si Noah kasama si ate. Pabor na rin ang pag-alis nila dahil ayokong makita nilang pag-alis ko. Yumuko ako upang alisin ang singsing na nilagay ni Noah sa daliri ko nung ikinasal kaming dalawa sa West. Ibabalik ko na ito sa kanya. Ipinatong ko ang singsing sa kahon ng pills at saka ko inilibot ang tingin sa palibot ng silid. Mapait akong napangiti nang makita ang sarili ko sa bawat kanto ng kwarto na umiiyak at tahimik na sasaktan. Tama na, Rosalie. Sobra-sobra nang nailuha mo. Ani ko sa aking sarili at pinawi ang mga luhang pumatak. Bumalik ako sa kama at doon na upo. Maya-maya pa'y dumating na rin si George. Mahigpit niya ako niyakap nang makitang mugto ang aking mga mata. Hinaplos niyang pisngi ko at hinaggan-haggan ako sa noo. Sa wakas, may karamay na rin ako. Halika na. Ani at hinila ang maleta. Hawak niyang kamay ko. Napakaingat ng paghawak niya sa akin. Malayong malayo kay Noah na kapag hinahawakan ako ay palaging madiin. What happened? Pagbasag niya sa katahimikan. 4 na oras na rin ang naging biyahe dahil papunta kami sa private resort nila na nasa Sorsogon. Doon niya ako napiling patuloyin hanggat kailan ko gusto. Pabor sa akin ang lugar dahil malayo tahimik. Mahal niyang ate ko at pananagutan niyang anak nito ng ama ang nakakatanda niyang kapatid. Ano? Isira pa lang ulo niyang asawa mo eh. I'm sorry. Agap niyang hingi ng paumanhin. Okay lang. Kahit naman siguro sino, ganun din ang magiging reaksyon. Bumuntong hininga naman siya bago itabi ang kotse. Kanina ko pang naririnig ang pagkalab ng tiyan mo ah. Kumain na muna tayo. Aniyat na unang lumabas upang pagbuksan ako ng pinto ng sasakyan. Tipid lamang akong ngumiti sa kanya nang alalayan niya akong bumaba hanggang sa makapasok kami sa isang Filipino cuisine. Anong gusto mo kainin? Kahit ano. Tipid kong tugon. Tumango naman siya at naghanap ng pagkain sa menu. Maya-maya pa'y tinawag niyang waiter at binigay dito ang napiling order. 10 minuto din kami naghintay bago iserve ang isang buong inihaw na manok. Gumuhit na lang ang ngiti sa labi ko nang makita ang iced coffee na isa sa mga paborito ko. Mga paborito mo lang palang makakapagpangiti sa'yo. Saan niya? Ngiti lamang ang naging tugon ko. Namiss ko rin ang mga pagkain gusto ko. Matagal-tagal na rin mula nang makakain ako ng mga gusto ko talaga. Sa bahay kasi ni Noah ay mga gusto niya lang ang pinapahanda niya. Bawal kong lutuin ang mga gusto ko. Sige, kumain ka lang. Ang laki ng pinayat mo. Kumakain ka pa ba? Panay ang lagay niyang hinimay niyang inihaw na tilapia sa plato ko. Punong-puno na nga, pero panay pa rin ang paglagay niya. Oh, tama na. Baka hindi ko na maubos to. Mauubos mo yan, trust me. Kumpiyansang sambit niya at kinindatan ako. Nagkibit-balikat na lang ako at tinuon ang buong atensyon sa pagkain. Grabe, gutom na gutom ako. Ngayon ko lang naramdaman ang gutom. Sunod na hinatid ng waiter ay ang panghimagas. Napapahaplos na lang ako sa tiyan ko na biglang umumbok sa sobrang kabusugan. Ayan, busog ka na. Oo nga eh. Salamat, George. Walang anuman. So ano, may gusto ko pa bang kainin? Wala na. Tsaka hindi ko na kaya. Punong-puno na yung imbakan ko. Mabuti naman kung ganon. So paano? Tara na. Malayo-layo pang biyahe natin eh. Aabutin pa siguro ng 2.5 oras. Oo, sige, tara na. Tumayo na ako at ganun din naman siya. Nakapagbayad naman na kami kaya't lumabas na kami ng resto. Sa daan ay panay ang bukas niya ng usapan. Alam ko na inaaliw niya ako dahil ayaw niyang sumagi na naman sa puso't isip ko ang sakit ng nangyari. Lumipas pa ang mahigit 2 oras at tuluyan na naming narating ang private resort nila. Sinalubong at binati kami ng mga staff. Sinabitan din kami ng kwintas na gawa sa mga bulaklak. Akala ko ay sa isa sa mga kwarto sa hotel kaming tutuloy pero nagkamali ako. Dahil sa isang rest house niya ako dinala. Mga 20 meters din ang layo nitong rest house sa hotel na malapit sa dagat. Magpahinga ka na muna. Lahat naman ang kakailanganin mo ay nandito na sa loob ng uukupahin mong kwarto kahit wala nang magiging problema. Tatawagin na lang kita kapag handa ng hapunan. Malambing na sabi ni George nang maihatid niya ako sa isang presko at malawak na kwarto. Sige, ikaw din. Magpahinga ka na rin muna.
Alam ko na napagod ka ng husto sa halos mahigit na 6 na oras nating biyahe. Oh, ang sarap naman pala sa feeling na concern sa akin kaibigan ko. Kaibigan kita, kaya't natural lang na alalahanin din kita, no? Sige na, iidlip na lang muna ako. Tinapi ko siya sa braso at sinara na ang pinto nitong silid. Napabuntong hininga na lamang ako nang namayaning nakakabinging katahimikan dito sa loob. Sana'y maging masaya kayo sa pag-alis ko. Ayoko magtanim ng sama ng loob, Noah. Ngunit yung sakit ay hindi mawawala sa akin. Huwag na sanang mag-cross pang mga landas natin. Bulong ko sa hangin at binagsag ang pagod kong katawan sa malawak at malambot na kama. Noah's point of view. Tuluyan kong naihatid sa condo unit si Rochelle. Matagal ako nagstay doon dahil gusto kong alamin kung malalim pa bang pagtingin ko sa kanya. Ngunit siya man ang kasama ko ay si Rosalie naman ang laman ng isip ko. Kanina'y parang gusto kong hilahin ang kamay niya at ikulong siya sa bisig ko nang wala akong makitang emosyon sa mga mata niya. Parang gusto kong magpaliwanag, ngunit hindi ko naman magawa-gawa. Nahampas ko na lang bigla ang manibela. Naguguluhan ako sa nararamdaman ko. Alam ko na hindi ko na mahal si Rochelle, pero nagawa kong sabihin na mahal ko pa rin siya. Dang it, sobrang bobo ko. Pinaasa ko patuloy yung tao. Binilisan ko ng pagpapatakbo ng kotse dahil gustong-gusto ko nang makita ang asawa ko. Gusto kong magpaliwanag sa kanya. Ewan, ngunit yun ang nararamdaman at sinisigaw ng isip ko. Ang magpaliwanag sa kanya at sabihin wala na akong nararamdaman sa nakakatanda niyang kapatid. Nang marating ko ang bahay, ay lakad takbo akong pumasok sa loob. Rosalie? Tawag ko sa kanya. Bigla akong kinabahan dahil sarado ang ilaw ng buong mansyon. Rosalie? Tawag kong muli, ngunit walang sumagot. Binuksan ko ang lahat ng ilaw bago tumakbo paakyat ang hagdan. Oh God! Rosalie! Where are you? Kinakabahan at nanghihina kong sambit nang makita wala nang kahit na anong laman ng closet niya. Iniwan niya na ba ako? Nagsawa na ba siya sa akin? This is all your fault. Sinaktan mo siya physical and emotional. Kahit anong aasahan mo. Pagsisi ko sa aking sarili. Nasuntok ko na lang ang pader. Bumalik ka, Rosalie. Please. Dinukot ko ang cellphone at akmasa nang pupunta sa contacts nang maalalang wala akong number ng sarili kong asawa. Oh, fudge! Napakagago mo! Sa sobrang inis, ay naihagis ko ang cellphone ko sa pader. Basag na yun ang bumagsak sa sahig. Inilibot ko ang tingin sa paligid ng kwarto namin hanggang sa makita ang pinadeliver kong pagkain na hindi niya man lang ginalaw. Maging ang gamot at tubig ay hindi niya rin ginalaw. Nanlumuna lang ako bigla nang makita ang singsing na nakapatong sa ibabaw ng pills. No, you can't leave me. Hahanapin kita, wife. Mabawi ako. I promise. Sumpa ako bago kunin ang susi ng sasakyan. Bahala na kung saan ako makarating, basta't hahanapin ko ang asawa ko. Mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan, kaya't madali kong narating ang bahay ng mga magulang niya. Ngunit bigo akong makita siya doon. Tanging caretaker lamang na abutan ko. Nasaan ka na, wife? Tanong ko habang minamaneho ang kotse. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta't ang tangi ko lang alam ay hindi ako uuwi nang hindi siya kasama. Ang lalaking yun. Tama. Siya lang naisip kong maaaring lapitan ng asawa ko. Halos paliparin ko lang sasakyan na marating lang ang bahay ng mga Salvador. George! Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang asawa ko! Kinalampag ko ang gate ng bahay niya. Wala akong pakialam kung naging iskandaloso ako dahil ang tanging importante sa akin ay mabawi ang asawa ko. Naku sir! Wag naman ho kayong manggulo rito. Wala ho dito si Sir George. Nag-out of town po. Anang katulong na humarap sa akin. Sinong inuto mo? Tabi dyan. Hinawi ko ito at pumasok sa loob. Halos halugugin ko na ang buong kabahayan, ngunit wala akong makitang George at Rosalie. Fudge! Where's my wife? Frustrated kong sambit. Wala nga dito, sir. Natatakot na giit ng isa pang katulong. Matalim ko silang tiningnan. Kapag dumating ang amo nyo, ay sabihin niyong pumunta ako rito at babalik para bawiin sa kanyang asawa ko. Tiimbagang kong sabi bago iniwan ang bahay. Bigla ko na lang nasabunutan ng sarili ko dahil hindi ko na alam kung saan ako susunod na pupunta. Imposible namang humingi siya ng tulong si engineer na yon
dahil hindi ako na yun kayang kalabanin. Frustrated ko na lang nasuntok ang manibela. Nasaan ka na, wife? Please, bumalik ka na. I'm sorry for all the pain, hindi ko na uulitin. Sambit ko habang nakadukdok sa manibela. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng isang parte dahil hindi na buong pagkatao ko. Hindi man ako sigurado, ngunit sa tingin ko ay mahal ko ng asawa ko. I'll do everything to find you. Kung kinakailangang halugugin ko ang buong Pilipinas, ay gagawin ko. Mabalik ka lang sa akin, Rosalie. Sumpa ko at simulang paandarin muli ang sasakyan. Hindi muna ako uuwi sa bahay. Kailangan kong munang sumandal sa alak dahil yun munang kailangan ko, lalong-lalo na ngayon. Wife, please, patawarin mo na ako. I love you. Hindi na kita mahal. Huwag kang umasang mapapatawad kita. Maghanap ka ng bago mong mauuto dahil wala ka nang mapapala sa akin. Wife, tigas mo na. Malungkot ng sambit. Huwag kang magtaka. Kagagawan mo to. I know. Parusahan mo ako, just please. Let me stay. Mahal kita. Mahal na mahal kita, believe me. May iba na akong mahal. Sa sinabi ko'y gumuhit ang sakit sa kanyang mga mata. You're lying. Hindi ako sinungaling na tao. Iwas ang mga matang saad ko. It's okay. Kukunin ko na lang ulit ang loob mo. No, ano ba? Ayoko na nga sa'yo eh. Nakakaintindi ka ba? Naiinis ko siyang sininghalan. Kapag kasi nagpatuloy pa siya, ay baka madala na naman ako. Pero gusto kita. Gustong gusto kita. Hayaan mong ako naman ang maghabol. Hindi ka aso para gawin mo yun. Nagkilos aso na ako dati nung pumesto ako sa likod mo. Ngiti niyang sabi na nagpainit sa buong mukha ko. Bastos ka. Lumayas ka na nga. Tila umatras ang mga luha ko sa sinabi niya. Nakita ko ulit ang pagmumukha mo. Alam mo ba, isa rin yan sa mga na-miss ko. Sa tingin mo ba, makikipagbiruan pa ako sa'yo? This time, ay galit na talaga ako sa kanya. Lumapit ako sa kanya at buong lakas siyang sinampal. Yan, para yan sa pananakit mo sa puso ko. Bumuelo ako at sinampal siya ng isa pa. At yan naman, para naman yan sa pwersahan mong pagkuha sa akin. Sira ulo ka. Asik ko sa kanya at pinagsarahan siya ng pinto. Kumatok siya at nagmamakaawa na naman, ngunit hindi ko siya pinagbuksan. Bahala siya, nakakabwisit, hindi naman sincere ang paghingi ng tawad. Noah's point of view. Inabutan na ako ng gabi sa kakakatok, pero hindi niya talaga ako pinagbubuksan. Wife, sorry. Sorry na. Hindi ko na uulitin. Please, mag-usap na ulit tayo. Nananakit na ang kamay ko sa paulit-ulit na pagkatok. Kumakalam na rin ang tiyan ko, pero parang ayokong umalis sa hindi ko siya nakakausap ulit. Ay, kung bakit ba naman kasi nagbibiro pa ako eh. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa at tinext si Rochelle. Hiningi ko sa kanyang number ng asawa ko. Ilang minuto lang ay natanggap ko ng hinihingi ko, kaya tinawagan ko na si Rosalie. Napangiti na lang ako nang sagutin niya ang tawag ko. Wife, I told you. Saad ko, pero kasunod niyon ay ang pagkawala niya sa linya. Kumatok akong muli at sinabi ang mga gusto ko pang sabihin dahil alam ko nang naririnig niya ako. Wife, I'm sorry. Sorry sa lahat-lahat. Pinagsisisihan ko lang lahat ng nagawa ko. Binago kong sarili ko para sa'yo. Para maging karapat-dapat sa'yo. Humihingi rin ako ng tawad sa mga magulang mo. Matapos kong ipagtapat sa kanilang lahat ng pananakit na nagawa ko sa'yo. Nangako ko sa kanila na aayusin ko ang lahat. Buo nila akong sinuportahan. Wife, sana mapatawad mo ako. Magsimula tayo. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Di hamak naman na mas gwapo at mas successful ako sa George na yun. Kaya imposibleng mahal mo na siya agad. Sinadya kong hinaan ang huling sinabi at baka magalit na naman siya. Bumukas ang pinto at niluwa ang maganda kong asawa. Matamis akong umiti sa kanya. Ngunit sinimangutan niya lang ako. Patatawarin kita kapag ipinagluto mo ako. Nang hahamon ang kondisyon na nagpalawak ng ngiti sa labi ko. Dahil maging ang pagluluto ay talagang inaral ko dahil gusto ko siyang pagsilbihan. Gusto kong ituring siyang reyna kapag nagsama kami uli. Kahit ano, wife, kaya kong gawin. Ano bang gusto mong kainin? Ako ba?
Biro ko, kaya't sinamaan niya ako ng tingin. Gusto ko ng paksiw at adobo na suka lang ilalagay mo. Wala dapat patis. Okay, nasan kusina? Kaya mo ba? Tila gulat niyang tanong. Oo naman. Siniguro ko kasi na bago ko humarap sa'yo, ay marunong na ako sa lahat ng bagay. Proud kong sabi at kumindat sa kanya. Ay teka, nasa loob pa pala ng sasakyan ng bulaklak na ako pa mismong nagpitas para sa'yo. Sandali lang kukunin ko lang. Tumalikod ako at mabilis na kinuha sa loob ng kotse ang pulang rosas na alam kong paborito niya. For you. Iniabot ko ito sa kanya at laking tuwa ko nang tanggapin niya ang bulaklak. Pumasok ka na, nagugutom na ako. Iwas ang mga mata niyang sabi. Sumaludo ako sa kanya at pumasok na nga sa loob. Sinamahan niya ako sa kusina at doon niya ay kaagad kong hinanda ang lahat ng gusto niya. Natatawa ako ng lihim na sinadya kong tanggalin ang puti kong polo upang di madumihan at nahuhuli ko siyang pasimpleng pinagmamasdan ng kabuuan ko. Bigla tuloy akong nasabik sa kanya. Relax ka lang muna dyan, buddy. Hindi pa tayo pwedeng umiskor dahil bawal pa. Tsaka nakapagmahal niya na ulit ako. Pinawi ko ang pawis sa noo bago ilagay sa mesa ang mga naluto kong pagkain. Ni hindi na wala ang ngiti ko sa labi habang pinagmamasdan siyang sarap na sarap sa pagkain niya. Masusolo kong asawa ko dahil masinsinan kong nakausap si George. Binaba ko ang pride. Nakiusap ako sa kanya at nangakong hindi na muli pang sasaktan ng asawa ko. Nagpasalamat din ako sa kanya dahil naiintindihan niya ako bilang lalaki. Hiling niya lang na sana'y wag ko lang sasaktan ng babaeng gaya ko iniibig din niya. Bilang respeto sa amin ay nagpaalam siyang aalis ng bansa at babalik na lang kapag nakapag-move on. Matuling lumipas ang mga araw hanggang sa umabot ang 1 buwan ng panunuyo ko sa asawa ko. Lumambot na rin siya sa akin sa wakas. Pumayag na rin siya na bumalik kami sa Manila. Ngunit hindi kami sa bahay ng mga magulang ko tutuloy, kundi sa bahay na pinagawa ko para sa amin. Yung mismong dream house niya ang pinagawa ko sa kaibigan niya sa trabaho na si Ivan. Teka, ang bahay na to, ito yung ginuhit ko Nanggigilid ang luha at bakas ang gulat sa mukha ni Rosalie nang alalayan ko siyang pumasok sa bahay namin. Welcome home, wife. Nagustuhan mo ba? No, Tumulo ang luha sa mga mata niya. Luha na batid kong dulot ng saya. I love you. Sambit ko kasunod ng pagluhod at paglahad ng singsing na binili ko bago ko pa man siya sundan sa sorsogon. Marry me, wife. Masuyot puno ng pagmamahal kong alok sa kanya. I love you too. Yes, I will marry you. Sagot niyang nagpa-emosyonal sa akin. Lumabas ang mga magulang namin at nagpalakpakan. Naroon din si Rochelle, ngunit hindi siya nag-iisa. Hindi si kuya nakauwi dahil inaayos niya pa ang sa kanilang dalawa ng asawa niya. Inamin kasi ni kuya, ang katak silang nagawa kaya't ngayon panay siya suyo. Sa kasal ko na lang daw siya sisipot. Matamis akong humiti sa asawa ko at nilagay ang singsing sa palang singsingan niya. Hinagkan ko ang likod ng palad niya at ngayon tumayo at tawirin ang distansya ng aming labi. Namiss ko ang labi ng asawa ko. Ang gusto niya sana yung mga anak muna siya bago kami ikasal sa simbahan, ngunit hindi ako pumayag dahil gusto kong ikasal na kami. I love you. Chorus naming sabi nang tuluyin kaming basbasan ng pari. 3 buwan pa lang naman ang buwan ng asawa ko, kaya't nagawa pa rin naming mag-honeymoon. Ngunit kung nooy agresibo ako sa pagkuha sa kanya, ngayon puno na ng pag-iingat dahil may baby na kami sa loob ng tiyan niya. Lumipas ang maraming buwan at ngayon kasalukuyan na namin kasamang naggwagwapuhan at naggugutan naming triplets. Ang galing kong shooter. 1 pasok, 3 lumabas. Salamat sa Diyos dahil kahit na napakagago ko, ay ginantimpalaan niya pa rin ako. Wala na akong iba pang hihilingin sa kanya dahil kumpleto na ako sa piling ng mag-iina ko. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod pa muling story.